Umani ng matinding pagtutol ang mga pahayag na nagmumungkahing isuko ng Pilipinas ang bahagi ng West Philippine Sea kung saan iginiit ng mga eksperto, Philippine Coast Guard at mga senador na malinaw sa batas at kasaysayan ang soberanya ng bansa. Iginiit ni Dr. Jose Antonio Goytia ng Alyansa ng Bantay Kapayapaan at Demokrasya na walang anumang teritoryo ng Pilipinas ang maaaring isuko at ang pag-atake sa legal na posisyon ng bansa ay tuwirang nagpapahina sa kakayahan nitong ipagtanggol ang soberanya sa ilalim ng pangdaigdigang batas. Ayon kay Goytia, ang pagdududa sa mandato ng Philippine Coast Guard o PCG at Armed Forces of the Philippines ay hindi pagiging maingat, kundi nagiging anyo ng tahimik na pagsuko. Binigyan din niya ng malinaw ang batayan ng Pilipinas sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at 2016 arbitral ruling na nagbasura sa malawak na pag-angkin ng China. Kaugnay nito, sinabi ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na uncalled for ang personal na pag-atake sa mga opisyal at mambabatas na naninindigan para sa West Philippine Sea. Mariing tinutulan ni Lacson ang mungkahing isuko ang Kalayaan Group of Island at sinabing katumbas ito ng pagsuko ng Palawan at buong bansa. Aniya, may umiiral na lokal na pamahalaan, barangay at paaralan sa Kalayaan, patunay ng aktwal na pamamahala ng Pilipinas sa lugar. Sinabi pa ng senador na kapag hinahamon ng Pilipinas ang pagpasok ng mga dayuhang barko sa sariling karagatang saklaw nito, umaalis ang mga ito na ani ay patunay na epektibo ang pagpapatupad ng soberanya. Sa panig naman ng Philippine Coast Guard o PCG, inimbitahan ni Commodore J. Tariela si Senador Rodante Marcoleta na personal na bumisita sa Kalayaan Island Group upang makita ang sitwasyon ng lugar. Ayon sa PCG, bahagi ng disinformasyon ang mga pahayag na kumukwestiyon sa legal na katayuan ng Palawan at ng West Philippine Sea. Sa gitna ng usapin, iginiit ni Goytia, Lacson at ng PCG na ang pagtatanggol sa soberanya ay hindi agresyon, kundi tungkulin ng Estado at nananatiling malinaw na walang isusukong teritoryo ang Pilipinas. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. The Chair announces the approval of the motion adopting the committee report as well as its accompanying resolution. So ruled. Pinagtibay ng House Committee on Justice ang committee report na nagdidismiss sa mga impeachment complaint laban kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. matapos itong ituring na insufficient in substance. Sa botong 39 na pabor, 4 na pagtutol at walang pagpigil, inaprubahan ng komite ang ulat na nagpapatibay sa naunang desisyon nitong hindi sapat ang nilalaman ng mga reklamong inihain ni Attorney Andre De Jesus at ng grupong pinangungunahan ni Liza Maza. Isa sa mga tumutol si Senior Deputy Minority Leader Edgar Erice na nagsabing di wasto umano ang pamantayang ginamit ng komite sa pagsusuri ng mga reklamo. Ayon kay Erice, ang tungkulin ng Justice Committee sa yugtong ito ay tukuyin lamang kung may sapat na alegasyon ang reklamo at hindi timbangin ng ebidensya o husgahan ang pananagutan ng Pangulo. Gayunman, ipinaliwanag ni Justice Committee Chair Jervil Luistro na ang committee report ay formal na nagbigay tuldok sa proceedings sa antas ng komite matapos mapagtibay ang boto noong February 4 na hindi sapat ang mga reklamo sa substance. Insufficiency in substance of both the De Jesus complaint and the Maza et al. Complaint. And in consideration of this position in the committee report, pinagbotohan na rin po on the same vote. Nilinaw ni Luistro na ang dismissal sa antas ng komite ay hindi pa pinal at kinakailangan pang aprubahan o ibasura ng plenaryo ng Kamara kapag naisama na ito sa order of business. Ayon sa mga mambabatas, matapos makumpleto ang mga pirma ng mga kasaping bumotong pabor sa committee report, ito ay agad na ipapasa sa plenaryo para sa kaukulang aksyon. Maliwanag pa rin that initiation is completed when you refer it to the Justice Committee, no? So kung kailan na-refer ito sa Justice Committee, I believe that that reckons
the running of the one-year prohibition period. Dagdag pa ni Luistro, kinakailangan ang boto ng hindi bababa sa 1/3 ng lahat ng miyembro ng Kamara upang maaprubahan o maibasura ang committee report sa plenaryo. Kaugnay naman ng one-year bar rule, ipinaliwanag ni Luistro na ang bilang ng 1 taon ay nagsisimula sa petsa ng referral ng reklamo sa Justice Committee at hindi sa petsa ng paghahain ng reklamo. Samantala, nilinaw rin ng komite na walang tinatawag na partial voting. And either you vote for the committee report itself or you don't vote for it. No? So a partial vote is basically considered a no vote. Sa bahagi naman ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, sinabi ng komite na hanggat wala pang referral sa Justice Committee, hindi pa rin nagsisimula ang one-year prohibition period. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network.